'cause this life's nothing without you here by my side. Every time I try to leave, I feel so weak, 'cause I know I belong to you. Without you, Lord, everything will fall apart. Without you, Lord, we have no reason to live. Let your will be done. In your hands we'll come as one. 'Cause we are not alone, we belong to you. I will bless you, Lord, and give you the
alam natin at nakasanayan natin ang tunay na pagsamba sa ating Diyos ay talaga nagpupuri at talagang binibigay natin sa Kanya ang ating mga sarili. Katulad po ng nakikita natin, na binabasa natin, na ganyan po ang kanilang kapamaraanan sa pagsamba sa ating Diyos na buhay. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, He's a shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know He's the one. Kahit yun nakikita mo, parang lumalabo parang hindi wag, hindi. Alam ko, darating yan, Lord. Alam ko, darating, Lord. Ang dami ng hadlang, ando doon na. Hawiin mo! Hawiin mo ng faith. Yung mga hadlang, hawiin mo ng faith. Hayaan mo pumasok ang blessing sa'yo. Pabayaan mo pumasok ang blessing ng Lord sa'yo. Huwag kang paihinder. Mag-commit ka doon sa sinabi mo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga international extension churches natin, ganun din po sa inyong lahat na nakatune in at makikisa po maghandog sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan po ng pagsamba, pasasalamat, at sa pakikinig sa Kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Bago po tayo magbasa ng Biblia, kamustahin mo muna yung nasa likod mo. Kamusta na po kayo? Ayan. Napakabuti ng ating Panginoon sapagkat sa ganitong panahon po ay nandirito pa rin tayo at nakakapagsamba sa ating Diyos na buhay. Very fortunate po tayo sa ibang lugar, mga Kristiyano pong kapatiran natin, tinatago nilang kanilang sarili para sumamba lang. Pero tayo dito, malaya tayo magpupuri sa ating Panginoon. Napakapalad po natin, amen? Praise God! So, kinakailangan po ngayon na haharap tayo sa gawain ng Diyos, kinakailangan po matitikas tayo. Alam ko na meron kayong pinagdaanan na hindi maganda, mga pagsubok, pero pagkaharap mo si Lord, kailangan po para tayong sundalo na parang walang dumaan na bagyo. Amen. Alright, basahin po natin ang ating pong banal na aklat, 2 Corinthians chapter 6, verses 14. Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? Purihin po ang ating Panginoon, di po ba tuwing araw po ng ating pong pagsamba, ng mga gatherings po natin, may mga non-believers pong nakatingin sa atin. At kung minsan, marami po silang sinasabi sa likod natin. Pero ano pong sabi? Kinakailangan po kung ano po ang ginagawa nila at ang ginagawa natin, wala na tayong pakialam doon. Ang intindihin natin, tayo ay believers. Sabi mo sa katabi mo, believer tayo. Pag sinabing believer, sila yung nakikinig, nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos, kaya sinasagawa nila to. Kaya wala pong comparison ng dalawa na yan. Kung ano sinabi ng Lord, kung ano ang batas ng Lord, nandoon po tayo. Bakit? Gusto nating lugurin ang Panginoon dahil siya ang nagligtas sa atin. Amen? Alright, iyuko po natin ang ating mga ulo, tayo po manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po. Tunay nga po na maraming mga non-believers ang tumitingin sa amin at hindi po mawari kung ano ginagawa namin, Lord. Na tuwing araw po ng ganitong gawain, kami po ay talagang naghahanda na. Kami excited na maglingkod sa inyo. Bakit po? Sapagkat alam namin ang paglilingkuran namin ay hindi po tao. Siya po ay Diyos na lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya ang nagbigay sa amin ng hininga, kaya kami nabubuhay.
Siya ang nagligtas sa amin. Kaya karapat-dapat lamang na kami po, Panginoon, maghanda tuwing araw ng ganitong linggo upang ihanda namin ang aming sarili sa pagpupuri sa inyo. Kaya hinihiling po namin, Lord, na iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Kami po'y gawin mong kaaya-ayang maghandog sa inyong harapan. Patawarin mo lahat ng aming mga pagkukulang, kahinaan, pagkakamali, o dili kaya'y kasalanan. Dalangin namin, Lord, na ibaba mong banal na Espiritu Santo sa amin lahat. At sama-sama namin tinataas, Panginoon, ang aming beloved Bishop, na lagi mong ginagamit upang kami po ay pakainin ng mga spiritual food na magpapalakas sa amin at magpapatibay sa amin. Nagtitiwala kami, Lord, na kayo po ang mamuno sa gawain na to at kayo rin ang siyang magtapos. Basbasa mo pong lahat at ibigay mo ang anointing mo sa lahat ng iyong mga anak. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen! Good morning, church. Today is a testament of God's loving kindness and His unfailing mercy. Amen po ba? Because nothing is better being in the house of God. Amen? Let's sing, church. Praise the Lord. Better than the riches of this world, better than the sound of my friends' voices, better than the biggest dreams in my heart. That's just the start. Better than getting what I say I need, better than living the life that I want to, better than the love anyone could give. Your love is, you hold me now in your arms and never let me go. You, oh Lord, make the sunshine and the moonlight in the night sky. Give me breath and all your love. Give my heart to you because I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. Thank you, Lord. Better than the riches of this world, better than the sound of my friends' voices, better than the biggest dreams in my heart. That's just the start. Better than getting what I say I need, better than living the life that I want to, better than the love anyone could give. Your love is, you hold me now in your arms and never let me go. You, oh Lord, make the sunshine and the moonlight
sins away. You made me see. I never knew that I could be this free. You've taken all my pain away, away. I will never be the same. By the power of your grace, I am saved. Living for your name. I'm alive 'cause you're living in me. Oh, Jesus, I believe. Now every day is a victory. Oh, Jesus, I believe. We believe you, Jesus. I'll go your way. With every step I walk by faith. You're leading me. To live for Jesus is my destiny. You've taken all my pain away, away. I will never be the same. By the power of your grace, I am saved. Living for your name. I'm alive 'cause you're living in me. Oh, Jesus, I believe. Now every day is a victory. Oh, Jesus, I believe. Let's sing this with conviction, church. We believe you, Lord Jesus. Hallelujah. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Jesus. Nothing's gonna change our minds, Lord. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Jesus. Nothing's gonna change my mind. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Jesus. Nothing's gonna change my mind. I'm alive 'cause you're living in me. Whoa, Jesus, I believe. Now every day is a victory. Oh, Jesus, I believe. I'm alive 'cause you're living in me. Oh, Jesus, I believe. Now every day is a victory. Oh, Jesus, I believe. We believe you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Give you praise, Lord. Yes, Lord. Lord, we believe in your power. Yeah. We believe in your name. Give you praise, Jesus. Worship your name, Lord. Oh God. We're here, Lord, to lift you up, to worship you. All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. 'Cause I need you, Lord. I need you more than ever. Nothing else satisfies. Nothing else satisfies. Lord, All my life I surrender. I live for you. I live for you. I came for
Yuko natin ang ulo natin, tayo manalangin, dakilang Ama. Muli, salamat po, Panginoon ko, sa iyong dakilang kalooban at salamat po sa ngayon nagpupugay kami dahil po sa nalalapit namin anibersaryo at gayon din sa araw na ito, Panginoon, sa isang pagkakataon binigay mo uli sa amin, O Diyos, para kami muli mag-aral ng iyong salita. Tulutan mo, Lord, na lalabas kami rito, Lord, na malalakas ang aming pananampalataya, Lord, na yung bagay na gusto namin makuha, O Lord, ay makuha po namin sa magitan ng faith na nasa amin, na ikaw rin ang nabigay sa amin, O Lord. Tulutan mo rin itong topic na ito, mag-increase na aming faith, O Diyos, sapagkat naniniwala kami ngayon sa uling araw, ito po ang pinag-uusapan. Ito po, importante ang aming pananampalataya po. Kaya tulutan mo makadaloy ka sa amin, Lord, pati Spirit mo, Holy Spirit mo, dumaloy sa amin, Lord, ang anointing mo, Lord, para madama namin ang power mo, Lord, kaya hindi mag-increase talaga ang aming faith, patungo po, Panginoon, doon po sa pamantayan mo, O Lord, para sa ganun makuha namin ang lahat na aming pangailangan sa iyo, Ma. Bahala ka na po, Lord, kumilos ka sa aming kalagitnaan habang ito po ay ginaganap itong service na ito hanggang sa matapos, O Lord. Salamat po, in this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, our subject today is entitled, Faith is the Only Thing That Matters. The book of Luke 18:8, the scripture says, I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Sa New King James. Sa NLT, I tell you, He will grant justice to them quickly, but when the Son of Man returns, sa pagbabalik ng anak ng tao, how many will He find on the earth who have faith? Kanina po, sa pagbabalik na anak ng tao, may abutan pa kaya akong nananampalataya. Ngayon, ang tanong naman dito, sa pagbabalik ng anak ng tao ay, ilan kaya ang mayroong pananampalataya? The Lord Jesus Christ asked these questions. When the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Meron ba siyang makikitang nananampalataya? Meaning, when He comes, the first thing He will look for in you is your faith. Yun ang unang titignan ng Lord sa atin. But the problem is this, what is the condition of the world before His coming? Ano ang sitwasyon ng world bago siya dumating? Ang number one po ay economic persecution. Ginawa kong economic persecution kasi po, naniniwala ko, hindi nyo lang alam, mga Kristiyano, pati kayo mga negosyante po, hindi nyo alam, mayroon devil po na nagpe-persecute, nagde-devour ng ating pong mga businesses na hindi nyo alam. Meron sa atin sumasabotage ng mga spirit na hindi natin alam. Of course, gumagamit siya ng tao para gawin yon. Merong hindi naniniwala dyan, pero ako naniniwala. Dahil lahat gagawin ng devil po para mahirapan sa finances ang mga nananampalataya. Kasi pag nangihirapan sa finances, apektado ang faith po natin. Marami na-epektuhan. Yung pong nasi-shake ang faith po natin pag tayo po ay naepektuhan na ang finances. Yung pong financial problem po ang isang mabigat na nagiging problema sa ngayon po na sitwasyon ng buong mundo. Hindi lamang po sa Pilipinas, sa buong mundo po. For your information, maging sa Japan po ay hindi maganda economy. And even China, nakikita natin maganda lang, pero deep inside sa kanilang po, hindi rin maganda ang kanilang economy po. Yung ekonomiya nila, hindi po ayos. At maging sa Amerika, alam ko hindi ganun kaganda ang kanilang ekonomiya po dahil po sa nagaganap sa ngayon po. Yan ang isa po. Yan, para sa akin siguro, number one ngayon yan na nagiging problema po sa last days. Yung kondisyon na yan ng world ang siya nagpapahirap sa marami pong mananampalataya at mga tao sa world. Ang pangalawa yung apostasy. Pag sinabi apostasy, 1 Timothy 4:1 says, now the Spirit expressly says that in the latter times, some will depart from the faith. Some will depart from the faith. Yung iba ay aalis sa pananampalataya, iiwan yung kanilang pananampalataya, and giving heed to the deceiving spirits and doctrines of demons. In other words, yung pong marami sa ngayon po na hindi nyo lang alam, bumibitaw po talaga sa pananampalataya, ibang muntik na makabitaw, iba gusto nang makabitaw, marami ganyan ngayon po, dahil nga po sa nangyayari sa ngayon.
At ang pangatlo po yung doubt about His coming. Yung pagdududa sa pagbabalik ng Lord. Sa 2 Peter 3:3-4. Knowing this first, that scoffers will come in the last days, walking according to their own lusts, and saying, where is the promise of His coming? Asan yung rapture na sinasabi? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. For your information, marami ng churches ang hindi naniniwala sa rapture. Iba sinasabi, tapos na ang rapture. Iba sinasabi, hindi na totoo ang rapture. Samantalang nung dati po ay naniniwala. Kaya pasalamat tayo sa Diyos hanggang ngayon, naniniwala tayo na any moment ay darating po ang ating Panginoon. At ang pang-apat po, walang iba kundi mga negative signs. Alam na natin yan. Matthew 24:7 po, nation will rise against nation, all war, and kingdom against kingdom, and there will be famines, there will be pestilences po. Pestilences, matindi po ito. Sapagat basically po, ito ay sinasabi nila, yung pong nakaraan po ay hindi po talaga tunay na pestilences, man-made po talaga. Ginawa ng tao po, ganyan kasama ang tao ngayon po. Wala silang pakialam, hindi ko alam kung ilang milyon na namatay doon sa pestilences na yon. Wala silang pakialam doon. Basta sa kanila po, gusto nila ay mabawasan ang tao sa mundo sa ganung paraan po. Ayon sa kanila. Kaya doon sa parte yan, dyan yung makikita po. Yung matindi ang pestilences na yan, earthquakes in various places po. Ito, matindi rin po ito. Sa ngayon po, ang intense na mga earthquakes ay hindi po katulad doon dati. Ngayon po, malalakas talaga po. At kung mapupunan nyo, marami ang napapahamak, marami na mamatay pag dumarating itong ganito mga catastrophes dito sa world, o itong mga destructions so ito na nangyayari sa ngayon po. Not to mention in the book of Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. Evil days pa po. So kung titingnan nyo itong generation natin ito, ganyan ngayon ang sitwasyon ng world. That's why, how can you live without faith in this world, in this kind of generation? Paano ka mabubuhay ngayon na walang faith? Ako na po nagtatanong sa inyo, paano tayo mabubuhay ng walang faith? O yung faith natin, mahina ang faith natin. Pag ganyan ang generation sa ngayon. At talagang ganyan na talaga ang generation sa ngayon. That's the reason why. Marami po sa atin ang sobrang struggling tayo sa life. Talaga nag-struggle po tayo sa buhay po. Lalo na po sa finances. Napakarami, nakikita ko po, na talaga hindi lang po mga baguhang negosyante, matatagal na negosyante, umiiyak ngayon po. Dahil umiiyak in the sense na talagang umaangal sila sa hirap ng business po sa ngayon. Ganun katindi po talaga ngayon. Marami nagtatanong sa akin, bakit kaya ganon? Bakit kaya ganon? Bakit kaya ganon? Hindi ko lang masabi sa kanila, hindi ba nabasa natin sa Bible? Sinabi sa mga huling araw, mababat-bat ng hirap ang buong mundo. Sa English, perilous times will come. 2 Timothy 1:3-1. Perilous, mapanganib. Sa Tagalog po, hirap. Mababat-bat ng hirap ang buong mundo. And that is true. Sa ngayon po ay nangyayari na po. Huwag naman po sanang pahintulot ng Diyos matuloy ang gerang yan. Pag natuloy ang Israel, tsaka Iran na yan, sumali US, sumali Russia, alam na po natin. Maaari hindi tayo madamay, maaari madamay tayo, pero hindi na pinag-uusapan. Ang epekto ng gera nga yan, alam natin, gutom ang epekto niyan. Tataas lahat ang mga bilihin, tataas lahat ang bibilin po natin, lalong mahihirapan ang mga tao. Kaya nga sinasabi ko sa inyo frankly speaking, in moments like this, faith is the only thing that matters. Faith is the only thing that matters. It's your faith that matters. Wala na pong iba. Faith lang po ang kailangan natin po. In fact, in the book of Hebrews 10:37-38 says, for yet a little while, and he who is coming, siyang darating, will come and will not tarry. Sinigurado ng Lord, darating siya. Darating siya. Next. Now, the just, those who have been justified by faith, by the blood of Jesus Christ, shall live by faith. You have to live by faith. But if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Ayokong umaatras kayo, ayokong naaalog kayo, ayokong aayaw kayo, ayokong gumigive up kayo. Yun ang sabi ng Lord. Because the just shall live by faith.
Lahat tayo sa pananampalataya mabubuhay, regardless of your status in life. Whether you are rich, you are poor, you are in middle, or a professional businessman, government official, high in authority, illiterate ka, as Christians, you have to live by faith. Yes. Yan ang requirements ng Lord. Faith. That's why the Bible says, the book of Hebrews 11:6, you can never please God without faith. Hindi natin malulugod ang Diyos pag wala ang faith. But the problem is this, the coming of the Lord is not during the season of faith, but it will be during the season of what? The season of fear, the season of worry, season of anxiety, season of discouragement, hopelessness, because of the condition of the world. Kanya ngayon yung mga tao po, umpisa sa mga non-believers and even Christians, may pag-aalala sa puso, may takot sa puso, may confusion sa mind. At nato sometimes, hindi sometimes, most of the times, discouraged pagdating po sa kanilang problema sa buhay. Iba't ibang klase ng problema po. Iba-iba po. Kanya dyan sa parting yan, imagine ngayon hindi season ng faith, dahil season ngayon ng takot, ngayon ang panahon ng takot, panahon ng pag-aalala, panahon ng ito. Pero, the Lord Jesus Christ will still look at your faith when He comes. Yung pa rin faith mo ang kanyang titignan. Meaning, kung kailan tayo dumadanas na mabibigat na problema sa buhay, tulad sa panahon natin ngayon sa last days, para sa Lord, yan ang season ng faith. Hindi ngayon season ng takot. Hindi season ngayon ng pag-aalala. Hindi season ng anxiety ngayon. Hindi season ng discouragement ngayon. Panahon ngayon ng pananampalataya. Panahon ngayon na display mo ang iyong faith. Pakita mo ang iyong faith. Panahon niya ngayon. Kasi sa ating baligtad, sa ating ngayon, kasi maraming problema, kanya ngayon, panahon ngayon ng takot, pero hindi ganun sa Lord. Mentras panahon ng problema sa buhay mo, panahon ng bagyo sa buhay mo, panahon ng faith yan para sa iyo. Kanya ina-allow ng Lord yung dumarating sa ating mga trials natin, dumarating yung problema sa atin, para lumutang ang faith natin. Para lumitaw ang faith po natin. Naalala ko, the woman that bled for 12 years, why did she receive healing? Yan ang tanong. Mark 5:34, nung gumaling siya, sabi nga doon, and he said to her, sabi sa babae, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Imagine, your faith has made you well. Yung pananampalataya mo ang siyang nagpagaling sa iyo at ngayon maayos ka na. Humayo ka sa kapayapaan at gumaling ka sa iyong karamdaman. Sa madali sabi, nung sabihin niya ito, dahil doon sa pananampalataya niya, itong babae ito, although tumigil, nung hinipo niya, tumigil yung dugo sa kanya, pero yung total healing niya talaga ay, nung sinabi niya, your faith has made you well, na kanya siya gumaling. Dahil doon sa pananampalataya niya, kanya siya gumaling. Hindi sinabi ng Lord, dahil sa akin, kanya ka gumaling. Sa power ko, kanya ka gumaling. Diyos ako, kanya ka gumaling. Hindi! Your faith. And even Bartimaeus, why did he receive healing? Then Jesus said to him, go your way. Your faith has made you well. And immediately, he received his sight and followed Jesus on the road. Your faith has made you well. Yung pananampalataya mo at nagpagaling sa iyo. And immediately, tinanggap niya ang kanyang kagalingan. Ibig sabihin, sinabi ito, hindi pa siya magaling. Pagkatapos siya sabihin ito, saka siya pinagaling ng ating Lord. Tinanggap niya yung kanyang kagalingan po. Why? Your faith. Because hindi sinasabi ng Lord, yung power ko, although yun ang nagpagaling talaga. Yun ang nagpagaling. Pero hindi sinabi yung power niya. Ang nagpagaling is, your faith has made you well. Doon
Yung sa 10 lepers, isa lang ang bumalik. Ito sabi niyo, gumaling po yung 10, gumaling. Pero yung 10, hindi totally healed. Pinagaling lang sila, pero yung uka ng ilong, nandun pa din. Hindi bumalik yung daliri nila, pudpud pa rin daliri nila, pero wala na yung ketong sa kanila. Pero ito isang ito, bumalik pati daliri. Bumalik pati tenga na upod, bumalik. Talagang totally healed siya. Ito sabi niya. And then he said to him, arise, go your way. Your faith has made you well. 3 beses lang sinasabi ng Lord. Kanya sa inyo kayong lahat na may karamdaman. Lahat na may karamdaman. Your faith will make you whole. Your faith. Kaya sabi ko sa inyo, walang puwang ang takot pag may sakit po tayo. Walang puwang ang takot po. You need faith. Yung faith mo, palitawin mo. Yung pananampalataya mo, palutangin mo pag nasa ganyang kang sitwasyon. Matthew 9:27-29. And when Jesus departed from there, 2 blind men followed him. Actually, sinasabi nila, ito rin yung kay Bartimaeus, pero dito 2. And crying out and saying, Son of David, have mercy on us. And when he had come into the house, the blind men came to him, and Jesus said to them, do you believe that I am able to do this? They said to him, yes, Lord. Naniniwala po kami, kaya mo kaming pagalingin. Next. And then he touched their eyes, saying, according to your faith, let it be to you. Ayon sa pananampalataya mo, nasayo. Yung hinihingi mo, nasayo ang kagalingan. Ayon sa iyong pananampalataya. Nakukuha po ba natin? Well, I believe that God utilizes doctors, medicine to heal. But when it comes to your healing or the final say, pag sinabing healing talaga, total healing, yung final say is still God's. God moves according to your faith. Kikilos siya ayon sa iyong pananampalataya. That means, healing, madalas ay hindi. Healing is according to your faith. Ayon sa pananampalataya mo. Kasi lahat ng sinabihan natin at lahat ng nakita natin at sinabi ng Lord sa kanila, your faith has made you whole. Your faith has made you whole. According to your faith, you are healed right now. So, mandali sabi, yung faith natin po talaga ang magdadala ng ating kagalingan pag may karamdaman po tayo. Likewise, sa finances. Kanina sinabi ko sa inyo, marami sa atin nahihirapan ngayon sa finances. Bakit nahihirapan? Your faith will prosper you. Your faith has prospered you. Yung pananampalataya mo, ang magbe-bless din sa'yo. Yung pananampalataya mo, ang dahilan para may bless kita. Nakukupo natin. Kanya hindi natin pwede sa ang hirap ng buhay ngayon. May mahirap pa sa Diyos. At sama ng sitwasyon ngayon, may masama ba sitwasyon sa Lord? Taggutom na, famine na, kumakain pa rin yung anak niya. What more ngayon? Di pa naman taggutom. Para sabihin natin, napakahirap ng buhay. Although talaga mahirap, talaga yung truth, that is the truth. Mahirap ang buhay talaga. Pero sa Diyos natin, pirming walang mahirap sa ating Diyos. Wala mahirap. Kaya kayo lahat na may problema po pagdating sa finances, please. Faith is the only thing that matters. Your faith. 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 That matters. Yung faith ang pinag-uusapan. Kanya kung kayo dumadanas, hindi maganda, please. Huwag tayo maganda, ba't kaya ganito? Ba't kaya ganito? Hindi, wag yun. Hindi yun ang iniintay ng Lord sa bibig mo.
Ang iniintay ng Lord sa bibig mo, pag hindi maganda takbo ng iyong hanap buhay, ng livelihood mo, isa lang sabi mo, Lord, alam ko hindi ito ang para sa akin. Meron akong para sa akin, Lord. Aantayin ko yan, Lord. Meron akong para sa atin. Negative ang dumating, hindi yan. Negative ang dumating, hindi yan. Maganda yung dumating, eto na! Eto na, Lord, sinasabi mo, at tityaking ko sa inyo, pag tinayuan ninyo na talagang naniwala ka, doon at ikay nanampalataya talaga, darating ang iniintay mo, darating ang para sa'yo, darating bibigay ng Diyos. Nakita niyo mga negosyanteng umunlad? Wala negosyanteng umunlad na ang mind puro negative. Wala po. Ang mga negosyanteng umunlad po, negative na, positive pa rin. Negative na, positive pa rin. Hindi, babawi tayo. Hindi, babawi tayo. Ganun po sila. Nakita yung sinasabi, pinatotoo yun sa Kentucky Chicken na yan. 100 times yata, 1,000 times na nag-fail yan. Dumire-diretso pa rin. Ayun, ang lakas ng Kentucky, mga kapatid. Di sumuko. Diretso pa rin siya, diretso pa rin siya. Why? Kalooban ba ng Diyos pagpalain tayo? Kalooban niya pagpalain tayo. Hindi niya kalooban na mabuhay ka sa isang miserable life. Ayaw ng ating Lord. Hindi yun ang pangako ng Lord sa atin. Hindi ko sinasabi dapat yumaman tayo. No! Ang sinasabi ko, ayaw ng Diyos na kinakapos ka. Ayaw ng ating Panginoon. Hindi ko sinasabi ito para yumaman tayo. Hindi po. Dapat pagdating sa needs po natin, dapat nasa atin ang pangangailangan po natin. Dahil anak tayo ng Diyos at tayo meron intended blessing ang Lord sa atin po. Meron po. Kanya wag po kayong panghihinaan ng loob. Kung nangyayaring ganyan, bakit ganon? Inihintay ko, hindi yan ang dumarating. Yamo lang. Nakikita ng Diyos yan. Hindi lang nakikita ng Diyos. Ang tinitignan ng Diyos, hindi yun nangyayari sa'yo. Ang tinitignan ng Lord, yung faith mo, ang tinitignan ng Lord. Kung naaalog ka na, kung aatras ka na, kung anong gagawin mo, yun ang tinitignan ng Lord. Ano man ang problema mo? Mag-isa emotion sa relationship. Huwag kayong susuko. Isa lang nasa mind mo, hindi kayo magkasundo, hindi, babago rin yan, mababago yan. Isa araw, magugulat ka, bago na yan eh. Ginagawa, hindi, mababago yan, papalitan na kita, kaya mababago ka. Hindi ganon. Magbabago yan, basta walang imposible sa atin, Lord. Kasi subok yan. Marami tayong patotoo sa ganyan. Yung babae umaangal kasi yung asawa niya ganon. Alam mo ngayon, mas mainit pa yung asawa niya kaysa sa kanya. Mas mainit pa sa faith yung kanyang asawa kaysa sa kanya. Why? Binago ng Lord. Why? Ay yung pananampalataya ng babae matindi. Talagang umasa siya, hindi, babago yan. Kahit negative yung nakikita, hindi, magbabago yan. Ganun na ngayon ang kailangan natin. Yung ganong klase ng mentality ang kailangan natin. Pag naglagay kayo ng mentality na puro, ang hirap ng buhay, baka hindi mangyari yan. Talaga, ganyan nangyayari sa world. Talagang pahirap ng world. Talagang, ay, gabi, wala. Yung hirap na sinasabi mo, puro hirap ang aabutin mo pagka ganyan. Huwag na. Oh yes, ang truth talaga mahirap. Ano ang truth? Mahirap. Yun ang truth. Kaya lang isa pang truth, may mahirap ba sa Diyos? Kasi sinasabi ng iba, parang false hope. Anong false hope? Hindi false hope ang sinasabi ko sa inyo. Truth ang sinasabi ko sa inyo. Uulitin ko, ang hirap ng buhay ngayon, napakahirap ng buhay ngayon pagdating sa finances. Pero, may mahirap pa sa Diyos. Kung wala tayong Diyos, nakatulad ng Diyos natin kasi may ibang Diyos naman Kung wala silang Diyos, at wala talagang Diyos sa katulad nun sa atin, tsaka yung Diyos natin talaga isa lang, pag ang Diyos mo marami, malilito ka. Pero tayo hindi nalilito. Alam natin, isa lang ang Diyos natin. Kampante ka dapat. Dahil alam mo, may isang Diyos doon na pirmi nakatingin sa iyo at handong ka sa kanyang kamay at hindi ka bibitawan at hindi ka iiwan. Yes, meron. That's why to all of you, saints, pati kayo nanonood sa television po, please, magbago tayo ng konsepto at magbago tayo ng lumalabas sa bibig natin. Talagang pananampalataya, gamitin po natin.
ipagpilitan nyo yung pananampalataya natin at hindi kayo bibiguin ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Okay, now. So, faith always matters. Yan po pirme. Now, ang ibig sabihin po nito, meaning, miracles, healing, financial blessing, spiritual blessings, are always available sa ating Diyos. Pirming available yan. But, they must be activated by faith. Ang faith ang magpapakilos po doon sa blessing na naka-offer sa atin, nakaladlad sa atin, available para sa atin. Pero ang faith ang magpapakilos niyan para mapunta sa iyo. Yung nakikita mong ino-offer ng Lord o yung available na yan sa ating kamay ng Lord. Pirming nasa kamay ng Lord yan. Pirming nasa kamay niya. Healing nasa kamay niya. Miracle nasa kamay niya. Blessing nasa kamay niya. Ang tanong lang, paano mapupunta sa kamay natin? There's only one way. That is true faith. Faith and faith. But the question is, what kind of faith? Yan ang tanong ngayon. Luke 18:1. Di tayo lalayo, dyan lang tayo. One day, Jesus told his disciples a story to show that they should always pray and never give up. They should always pray and never give up. Yan po sa NLT. Next. Sa Holman Christian Standard Bible, he then told them a parable on the need for them to pray always and not become discouraged. Kanina, pray always and never give up. Ngayon naman, pray always and do not get discouraged. Huwag kang madi-discourage. In other words, pag sinabing faith na gusto ng Lord, that is the faith that never gives up, nor gets discouraged. Yun ang gusto na faith ng ating Lord. No matter how long it takes, kahit matagal na hindi dumarating, sige pa rin. No matter how impossible it seems. Para ba napaka-imposible? No. You have to persist and keep on going. Diretso pa rin. Diretso pa rin. Diretso pa rin. Kahit hindi dumarating, nahihirapan ka na, sige pa rin. I-pray mo sa Lord. Ipilit mo sa Lord. Siya nagsabi niyan. Do not give up. Do not give up. Do not give up. Do not be discouraged. Do not give up. Just keep on praying. Keep on praying. Keep on praying and never give up. Yan na rin example natin. Luke 18, 1-3. And then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Ito na. Saying, there was in a certain city a judge. Anong klaseng judge? Who did not fear God nor regard man. Next. Now there was a widow, balo, in that city, and she came to him saying, get justice for me from my adversary. Humingi siya ng justice po. So in other words, consider the woman's situation. Ano yung babae? Balo siya. Pag sinabing balo po, kung titignan natin po maigi talaga yan, mahirap itong balong ito. Wala siyang pera, sa diretso salita. Kanya tiyaga siya, pero tiyaga siya ng tiyaga, pupunta sa judge na yun. Sige pa rin namamasahe siya, minsan siguro wala na siyang pamasahe, baka naglalakad dala siya, punta pa rin siya. At nakikita ng judge na wala siyang ganito. Kaya sa madaling sabi, alam niya, hindi siya pinapansin ng judge. Hindi siya pinapansin ng judge. Why? What kind of judge was she begging for justice? Anong klase ito? Tingnan natin. And he would not for a while, yung judge, but afterward he said to himself, though I do not fear God, sa bibig na niya lumabas, kahit hindi ako natatakot sa Diyos, pati sa mga tao, ay hindi ko nirerespeto mga tao. Next. Yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming, she weary me. In other words, ito po yung klase ng judge na kanya pong
kinukulit. Isang judge na hindi natatakot sa Diyos. Isang judge na walang habag. Isang judge na hindi rumirespeto kahit sinong tao, lalo na sa mahirap. Isang judge na masama. Sa diretsyon ng salita, isang masama, isang unjust judge. Sa verse 6, sinabi ng Lord hear what the unjust judge said. Yung unjust po talaga itong judge na ito. Unfair po siya, sa madali sabi. Unfair po siya. And yet, the widow never gave up and got discouraged. Hindi pa rin siya na-discouraged. Sige pa rin siya. Sige pa rin. Tayo ganyan di ba? Minsan lang sa korte, inaisip natin, wala tayong pera, tsak talo tayo sa may pera. Huwag niyo isipin gano'n. Pag ang Diyos ang kasama mo, ikaw ang panalo pero basta tama ka, ikaw ang mananalo. Ikaw ang mananalo. Ibig sabihin, itong babaeng ito po, yung ganun ang faith niya. Ang faith niya hindi sumusuko sa kabila ng kanyang katayuan. Alam niya negative ang kanyang katayuan. Alam niya sa judge, negative ang doon sa judge. Pagdating sa judge, hindi siya papansinin. Dahil wala siyang pera, masama pa yung judge na yon. Wala talagang pag-asa. No hope. Very blurred. Very dim. Yung kanyang hope, hindi mo makita talaga. And yet, hindi siya nag-give up. Hindi siya na-discourage. Dumiretso pa rin siya. Yung ganung klase ng faith, ang gusto ng Diyos na nasa atin pong lahat. In the first place, kanina, sitwasyon ng babae. Pangalawa, what kind of judge? Masama. Pinasok ngayon, what kind of God do we have? Anong klaseng Diyos ba meron tayo? Yan ang tanong ngayon. Nakita na ko ng pananampalataya ng babae. Nakita ko ng klaseng judge yung masama. Tignan naman natin, anong klaseng Diyos ba meron tayo? Ito pa yung point ng story na pinakikita sa atin ng Lord dito po. Kung ano yung judge na yan, at kung ano siya, at kung anong pananampalataya ng babae ngayon. Tatlo silang gumaganap. Pananampalataya ng babae, gayahin natin. Yung judge na yun, makakasalubong tayong ganyang klase ng tao. Pero kung matakot na yung klase ng Diyos na sa atin, matindi ang Diyos natin. Why? Verse 7 to 8. Shall God not avenge His own elect who cry out day and night to Him, though He bears long with them? Next. I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Tagalogin natin. Hindi pagkakait ng Diyos ang kanyang katarungan, ang kanilang hinihingi sa kanyang mga hinirang na dumaraing o dumarating sa kanya araw-gabi o dumaraing sa kanya araw at gabi. In other words, yung mga iyak mo sa Diyos, yung mga dinadaing mo sa Lord, yung pinagpe-pray mo sa Lord, naririnig ng Lord at hindi ka raw pagkakaitan. Yun ang sabi ng Diyos. Bagamat, tila, nagtatagal yon. Nagtatagal lang. Pero, hindi niya ipagkakait. Nagtatagal, pero hindi pagkakait. Kasi tayo, nandirito lang. Kanya negative ka Hirap ng buhay ngayon, ba't ganyan? Why? Nagtatagal. Nagtatagal. Wala sa isip mo to na hindi pagkakait. Kahit nagtatagal, hindi pagkakait ng Diyos. Bakit nagtatagal? Your faith. Your faith. Your faith. That matters. That's the only thing that matters. Your faith. Yan, tagal na yan. Kaya nagtatagal, your faith. Ang gusto ng Lord. Kaya lang, pagsagot naman ng Lord. Next. Sinasabi ko sa inyo, pag oras na para sagutin ka, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Agad niyang bibigay. Agad. 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 Ito lang sikreto sa mga nananalig sa Kanya, sa mga may pananampalataya. In other words, ang point of the story po dito,
Pinakita yung pananampalataya ng babae, ganun tayo dapat. Pinakita yung masamang judge na ma-encounter natin kahit anong gawin ninyo. At pinakita naman kung anong klaseng Diyos po meron tayo. Kaya doon sa klase ng Diyos na meron tayo, sapat-sapat na po para yung pananampalataya natin hindi maalog, hindi mauga, at hindi mawala sa atin po. Para panindigan natin pirmi yung pananampalataya po natin. Another example of faith that never give up and not get discouraged. Mark 10, ito kay Bartimeus. Kanina, hinapyawan natin. Himayan natin ngayon. Now they came to Jericho. As he went out of Jericho, Jesus Christ, with his disciples and a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. Andun yung bulag, nasa bangketa, nangihingi. Next. And when he heard, nang marinig niya that it was Jesus of Nazareth. Nung marinig niya tungkol kay Jesus of Nazareth, he began to cry out. Nung marinig niya, siguro naman every Sunday narinig ninyo. Sa Sunday, punta uli kayo dito, may service po tayo. Sa Sunday, punta kayo, may service tayo. Pag sinabi service, nandun si Jesus Christ. Naririnig niyo yun. Kaya dapat para tayo si Bartimeus. Sunday, nga pala yan, excited tayo, punta tayo, maaga tayo pumunta, aga tayo, si Jesus Christ yan, ang Lord yan. Ganun dapat tayo. Nang marinig niya, hey, Jesus Christ, Jesus Nazareth, nandyan siya. He began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Sumigaw siya, kapagan mo ako. Ito ngayon. Then many warned him to be quiet. Ano sabi sa kanya? Tumahimik ka dyan. Ulubi, tahimik ka dyan. Baho mo, tahimik ka dyan. Doon ka, tabi ka. Yun ang sabi sa kanya. Tumahimik ka, doon ka lang. Tumahimik ka, doon ka lang. Sumisigaw siya para sa Lord, pinatatahimik siya. Tandaan ninyo. Every time and any time nasisigaw kayo para sa Lord, magpe-pray kayo para sa Lord, pipigilan ka ng demonyo, sigurado yun. At panghihinaan ka ng loob para ka mag-pray ng maayos, huwag ka mag-pray ng very bold, yun ang gagawin, kaya prayer baby na lang gagawin mo dahil sa may pumipigil, hindi mo lang alam. At pirmiyang nangyayari, hindi mo lang alam. Pinigilan siya. Quiet! Bartimaeus! Keep your mouth shut! Ano sagot niya? But he cried out all the more. Ibig sabihin po, nung pinigilan siya, lalong sumigaw. Jesus, Son of David, have mercy on me. Hoy, tumahimik ka dyan. Jesus, Son of David, have mercy on me. Hoy, tahimik ka dyan. Jesus, Son of David, have mercy on me. Ganon siya. He cried out all the more. Ang isang nananampalataya, hindi mo mapipigilan. Kahit ganong katindi, yung mga obstacle sa buhay niya, yung hadlang sa buhay niya, kahit ganong katindi, nakahilera lahat yan, kahit ganong kakapal yan, walang problema sa kanya. Hahawiin mo yan, hahawiin mo yan, hahawiin mo yan. At sisigaw ka, hindi mo mahawi, sisigaw ka, Lord, yung boses ko, Lord, Jesus, Son of David, have mercy on me. Sisigaw. Sisigaw. Yan salitang sigaw. Minsan sana ganyan tayo mag-pray. Lord, source ito, Panginoon ko. Naniniwala ako, bibigay mo sa akin, Lord. Bibigay mo sa akin, Panginoon, hiningi ko, Lord. Alam ko, kalooban mo ito, Lord. Kalooban mo, Lord. Kalooban mo, Lord. Basta kalooban ng Diyos. Sinabi ng Bible, 1 John, chapter 3, titigin daw niya. At ibibigay sa'yo. Lakasan mo lang ang sigaw mo. Kung minsan po, nakukuha sa sigaw eh. Sa tingin nyo, kung hindi sumigaw si Bartimaeus, makukuha ba niya? Hindi. Sumigaw siya. Nung sumigaw siya, yun ang narinig ng Lord. Marami lahat, nasa paligid niya. Lahat siya sumusunod sa kanya. Lord, pagaligin mo kami, Lord. Lord, pag narinig niya lahat. Kaso sa bandang dulo, narinig niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Sabay lingon ang ating Lord. Yung sumigaw,
doon siya lumingon. Kaya mas maganda, pag sumisigaw ko sa Lord, taasan mo pa volume mo. Taasan mo volume mo. Itaas mo volume mo. Pakita mo sa Kanya, Lord, hindi ako titigil. Hanggang hindi ko nakukuha. Hindi ako titigil. Hanggang hindi ko nakukuha. Hindi ako titigil. Hanggang hindi ko nakukuha. Ganun dapat! Nangyari naman kay Hannah. Si Hannah, baog siya. Barren siya. 1 Samuel 1. So Hannah arose after they had finished eating and drinking in Shiloh. Now Eli, the priest, was sitting on the seat by the doorpost of the tabernacle of the Lord. And she was in bitterness of soul. Kasi sa kanila po, pagbaog, tinutokso po, tsaka napapahiya sila, pagbaog sila po. And he prayed to the Lord and wept in anguish. Talaga umiyak siya ng gusto talaga. Nag-pray siya ng gusto sa Lord. Next verse. And she made a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant and remember me and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child. Next. Then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall come upon his head. Madali sabi, gumawa siya ng panata, Lord, pag ako nagkaanak, iaalay ko sa'yo, paglilingkurin ko sa'yo. Yun ang sabi niya. Next. And it happened. Pirmi siya nagpupunta. Nagpe-pray siya, pirmi siya nagpupunta. And it happened one day, as she continued praying. Ano pinagpe-pray niya? Isa lang pinagpe-pray niya. Kasi may narinig ako sa preacher, sabi nga doon, huwag kayo mag-pray ng paulit-ulit. Isang beso na sabihin sa Lord, alam na ng Lord yun. Hindi po ganun yun. As sinabi, huwag pray paulit-ulit, katulad rosary. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ng ngalaw. Yun po, huwag ganun po. Yung paulit-ulit, binabanggit mo, kanya mo sinabi kanina eh. Man ought to pray always and don't give up. Kung isang pinagpe-pray mo, yan lang pinagpe-pray mo, edi siyempre, pirmi mo pa-pray yan. Lord, yung anak, Lord, yung anak, Lord, yung anak everyday, Lord, yung anak ko, Lord, yung anak ko, Lord, bigyan mo ko anak, Lord. Continue praying before the Lord that Eli watched her mouth. Tinignan ni Eli yung bibig niya, yung priest. Next. And now Hannah spoke in her heart. Only her lips moved. Ayun na. But her voice was not heard. Ibig sabihin, kasi sigaw niya, kapipray niya sa Lord, kapipray niya sa Lord. Dumating siya sa point na wala na siyang boses halos. Kaya may kibot na lang yung bibig niya. Sa puso na lang siya nagpe-pray. Pero diretso pa rin ang prayer niya. Hindi siya sumuko. Hindi siya tinutugon ng Lord. Pero hindi po siya sumuko. And therefore Eli thought she was drunk. Akala lasing siya. Next. And then Eli answered and said, Go in peace. And the God of Israel grant your petition which you have asked of Him. Binigay ng Lord yung kanyang hinihingi. Dahil sa kanyang continuous praying, dahil sa kanyang pananampalatayang hindi sumusuko at hindi po nade-discourage. Meron pa isang ganyan, si Rizpah. Si Rizpah po, yung dalawang anak niya, nagkaroon ng covenant po yan dahil sa nakipagkasundo si David po. Ang hiniling ng kaaway, pito silang papatayin po, bibigay. Nasa amin dalawang anak ni Rizpah na pinatay. Ang kahilingan lang niya, kasi nando doon sa parang poste yung kanyang anak, patay. Nando doon dalawang anak niya, patay. Tapos andun yung mga uwak, siyempre kakainin yun. Alam niyo ginawa niya? Binantay niya habang nagpe-pray siya. Kung di ako nagkamali, months ang inabot. Pray siya ng pray siya ng pray, na makuha niya yung bangkay lang ng anak niya. Makuha niya, pinaglalaban niya. Imagine pag months, ano na itsura no, naagnas na yun, pero pinaglalaban pa rin niya. Hindi, makukuha ko yung bangkay, makukuha yung bangkay. Isang araw, sabi ni David, di ba i-respond? Sige, ganito, pakuha mo yung bangkay. Nakuha niya yung bangkay niya, pray niya araw-araw. Nandun siya sa open air. Ulanin, arawin siya ron. Nagpe-pray siya doon. Iningay niya sa Lord. Nakuha niya yung kanyang kailangan. Why? Her faith never give up or gave up. Hindi po nadi-discourage ang kanyang faith. Sana kayong lahat na nandirito, iba sa inyo, alam ko, nadi-discourage na yung faith mo. Iba sa inyo, mga faith nyo, medyo nagtatanong na yung faith natin. Yung faith natin, medyo umaalog na talaga. Wag! Huwag pabayaan umalog.
Sapagkat pirmi mong tatandaan, kung mahirap man ang buhay, sa Diyos mo, walang mahirap. So ano ang gagawin natin? Last verse. Isaiah 54:1. Sing o barren, o'y baog kumanta ka. You have not born. Break forth into singing. Break forth into singing. And cry aloud. Cry aloud. You barren woman. You who have not labored with child. Next. For more are the children of the desolate than the children of the married woman, saith the Lord. Magkakaanak ka, mas marami pa rin sa mga nanganganak. Yun ang sabi niya. Anong sabi niya? Tagalogin natin. Umawit ka, Jerusalem, ang babaeng hindi magkaanak. Sumigaw ka sa galak. Ikaw na hindi pa nagkakaranas mga anak, magiging mas marami ang iyong mga anak kaysa sa kanya na may asawa, sabi ni Yahweh. Sa madali sabi, ito pinatutungkol sa Jerusalem talaga. Pero pwede sa atin. Pagka ikaw may hinihintay sa Lord, huwag ka magreklamo. Umawit ka, Christian. Umawit ka, Kristiyano. Umawit ka, kayo nahihirapan sa finances. Umawit ka, kayo mga may sakit. Umawit ka, may problema sa buhay. Umawit ka, sumigaw ka sa galak. Ikaw na ngayon nagdadanas ng ganyan, sumigaw ka sa galak. Sapagkat kичakin kasi sinasabi ng Lord, ano man ang problema mo, bibigay ng Diyos sa iyo. Sumigaw ka lang sa galak para pakita mo ang iyong pananampalataya. Praise the Lord! Woo! Praise the Lord, come on fire! Purihin ang Diyos at sana po sa topic na tinalakay po natin, magmula sa araw na ito, magmula sa oras na ito, tayuan ninyo ang inyong pananampalataya at hindi kayo magsisisi po. Tayo lang kayo, no matter what. No matter how long it takes. Ay matagal na, tayo ka pa rin. Alam mo, makukuha mo at umasa ka makukuha mo at makukuha mo ang kailangan mo sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Okay po rin ang Diyos sa ating mga bisita po. Sa mga first timer po natin, please. Lahat ng ating bisita, please come over, please.
Praise the Lord! Maraming salamat po sa ating Panginoon sa napakagandang mensahe na ipinagkaloob niya po sa ating pong lahat. Bilang mga Kristyano, mga kapatid, so talaga pong tunay pong napakahalaga po ng ating pong pananampalataya. Amen po ba? Napaka-importante po niya na kahit tayo po minsan nililiglig po sa dami ng problema, all the more that we should live by faith dahil ngayon pong panahon na ito, dapat ipakita po natin na tayo po'y nananampalataya po sa ating Panginoon. Hindi po pwede na madi-discourage po tayo or madali tayo sumuko or mag-give up tayo. Pero kailangan po natin paganahin po at i-display po at pakita po natin yung ating pong pananampalataya para ma-activate din po yung mga miracles po ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen, mga kapatid. Remember, ano po sinabi ng Lord sa atin? According to your faith, let it be to you. Praise the Lord. So meanwhile naman sa ating po mga first-time visitors po, sa mga guests po, sa mga first-time viewers po, maaaring kayo po ang iba po sa inyo, nawawala na ng pag-asa, talagang punong-puno ng pagdududa ang buhay po ninyo sa bigat po na inyong pong problema. Pero alam niyo po, sa mga bisita po na nandito, sa mga first-time viewers, gusto po ng Panginoon na kayo po'y lumapit po sa Kanya at manampalataya. Kaya lang po ang tanong sa paano pong paraan. That is to accept Jesus Christ as your personal Savior and believe in the gospel for you to be saved. Na napakahalaga po na kailangan sampalatayan at paniwalaan po natin itong gospel na ito para po sa ating pong kaligtasan. So please listen to me sa lahat po ng ating pong mga first-time guests, hindi sa mga first-time viewers po natin. Pag sinabi po nating salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw na sinabi ng talata, we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. Now, it is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin paniwalaan at sampalatayanan yung pong death, burial, and resurrection na napakahalaga po na ating pong paniwalaan na sampalatayanan. Kaya na po ang tanong, is believing enough? Pag tayo nanampalataya, wala na tayong gagawin, tutuldok or tatapos na po tayo doon. Ang sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan, ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon. So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Sinusunod po yan, hindi po tayo matatapos sa believing, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya lang, the question is, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Unang-una, tayo po'y magre-repent. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan, ang dami mong maling nagawa sa ating Panginoon, mabigat yung kasalanan mo sa Panginoon, but for as long as nandun yung genuine repentance sa ating pong mga puso, dahil yan po ang tinitignan ng ating Panginoon, yung taos puso na pagsisisi. Believe me, my friend, brother, sister, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan di po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismo sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman natin ang ating pong mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Take note, hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis po ng ating pong mga kasalanan. So yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, ating pong regeneration. Sa madaling sabi, tayo mababago na po. Nabanggit po sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi, sa lahat ng magbisita na nandito, lahat tayo may kahinaan. Minsan, nipilit po natin magbago 1 buwan, 2 buwan. Sa mga susunod na panahon, bumabalik tayo sa dati. Bakit? Sarili mo lang. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin
para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note dito po, tatlong bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa pagkakataon po ito sa lahat ng mga bisita na nandirito, pwede po ba din yukupo ninyo yung mga ulo? Bibigyan ko kayo ng a few seconds. Sabihin mo lang sa ating Panginoon, Lord, sorry kung nagkasala ako. Patawarin mo ko sa lahat ng mga pagkakamali ko. Just a few seconds of your time, habang nakayuko, pikit mo yung mga mata mo, ibulong mo sa Panginoon, Lord, patawarin mo ko. Sabihin mo sa Kanya yung mga pagkukulang mo. Just whisper short prayers. Sinasabi mo sa Panginoon, Lord, I'm sorry. At this moment, habang nakayuko po ang ating mga ulo, pwede po ba nataas natin ang ating dalawang kamay sa mga bisita po na nandirito? Ganyan po sa lahat ng mga first-time viewers. Patuloy natin yung po ang ating mga ulo, pikit ang ating mga mata, taas ang ating dalawang kamay. And please repeat after me with this prayer. Habang binabanggit natin ang panalangin to, nandun ang buong puso. Tayo po'y nagsisisi po sa ating mga kasalanan. So please repeat after me sa mga bisita. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa mga bisita po namin na nadirito, on your right po, sa right side po ninyo, andyan po yung flag na orange. Pwede po kayo sumunod dyan, saglit lang po. Meron lang po sa inyo. Amen. Praise God. Para po doon sa mga televiewers natin, nandiyan po sa ating pong screen, ating pong telephone number. Pwede po kayo tumawag dyan at para kayo po ay mailubog sa tubig sa pangalan ni Jesus. Alright po, napakagandang mensahe po ng ating Panginoon sa atin. And the gospel of salvation ay lagi pong sinisigaw ng iglesia na to. Palakpakan po natin ang Diyos sa pagdadala po ng kaluluwa sa kanyang harapan. Alright, tayo po idadako sa ating offertory, 2 Corinthians 6:16 to 18.
And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. Therefore come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. Verse 18, I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Purihin po ang ating Diyos. Tunay nga po na hindi po tayo basta tao. Sabi mo sa katabi mong, hindi tayo basta tao. Sapagkat bakit? Ang sabi pong gano'n sa binasa natin, tayo po ay templo ng Diyos. Kapag ang Diyos po ay nananahanan sa atin, always, nasabi, God will provide for Himself. Kaya ito pong gawain na to ay sa Panginoon, kaya tayong lahat ay magbibigay po ng tulong para po sa iglesia na to. Maraming salamat sapagkat alam po natin na ang pagbibigay ay magdudulot po sa atin ng kagalakan at kasaganahan. So meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. And also, get ready for our 39th anniversary praise and worship celebration entitled ISO 1 on November 11, Monday, 5 p.m. at the Smart Araneta Coliseum. And meanwhile, here are some reminders for our 39th anniversary celebration. Gates open at 4 p.m. No ticket, no entry. Pakitago po ng maigi ang inyong mga tickets. Okay, we have 4 entrance gates. Green Gate entrance along General Aguinaldo Avenue near Starbucks, kaharap ng Fiesta Carnival. For patron, lower box and upper box ticket holders. Okay, Red Gate entrance along General Araneta Avenue, kaharap ng Farmers Plaza near Tim Ho1. For patron, lower box and upper box ticket holders. Yellow Gate entrance along General Rojas Avenue, kaharap ng National Bookstore Gateway near Coffee Bean and Tilip for general admission ticket holders. And meron din pong entrance sa second level south link of Gateway Mall 2 beside Pizza Hut and Yao Yao for upper box ticket holders. Beside Panda Express for general admission ticket holders. Food and drinks including bottled waters and tumblers na may lamang tubig from outside are not allowed inside the venue. Mas mabuti kung tayo po ay nakakain na bago pa pumasok sa venue. Baptism is open as early as 4 p.m. Please coordinate with the baptism team or the teaching ministry kung kayo ay may mga bisitang nais nang magpabautismo bago pa magsimula ang programa. Also, announcement for the complete reminders and house rules for Araneta Coliseum, you might check our FB page at meron din pong ipinaliwanag sa mga Bible studies. Alright po, maraming salamat. Tumayo po tayong lahat. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, I'm blessed. Nasa akin na yung hinihingi ko. Ang hina, dagdagan natin ang faith natin, okay? Anong pamagat? Faith is the only thing that matters. So, sa ngayon, tinuro ng Lord, pataasan tayo ng faith hanggang marating natin ang katugunan ng Panginoon. Yuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. O dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo. Alam po namin, Lord, nang galing sa iyo ang pagkain spiritual namin at alam mo maraming nanghihina na sa pananampalataya. Dahil kung minsan po ay hindi ka na kinukulit sa prayer na paulit-ulit. Pero kayo may sabi na kayo ay Diyos na mapagbigay at agad-agad mong ibibigay ang aming pong pangailangan. Kaya lang po, hinihintay mo ang aming pananampalataya na kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Sa inyo, wala pong mahirap. Lahat ay posible. Kaya Ama, huwag mo nang pagtagalin ang mga hinihiling ng iyong mga anak. Agad-agad mo nang ibigay ito. Sapagkat kayo may sabi na sa pagbabalik mo, may abutan pa kaya akong nananampalataya. Meaning to say, marami pong manghihina at mawawala sa faith. Kaya tulungan mo po kami, boost mo ang aming faith, na ang aming faith, Panginoon, ang nagmamatter
lang na hindi namin matanggap ang aming pong mga prayers sa inyo. Yun at mong iyong pagpalang kamay, Lord. Alam po namin, Lord, na patuloy kang nangungusap sa amin. Tulungan mo po kami na sa aming prayers ay continuous kaming manalangin sa inyo. At ganoon din po, Ama, huwag kaming panghinaan ng loob at patuloy kaming manalig na kayo po ay Diyos na mahabagin at ipagkakalob ang lahat aming prayers. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mo, basbasa mo mula ulo hanggang talampakan, bigyan mo ng katalinuhan ng kailisipan, kayo ang siya magturo ng mga bagay na dapat gawin sa bawat problema. Ganon din po, O Diyos, sa mga pisikal ang pangatawan, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay, pagalingin mo ang mga pisikal ng iyong mga anak na may mga sakit at huwag mong pahintulot, Lord, sa mga sakit na nakakasagabal po sa aming gawain. Ganon din po, Ama, ibuhos mo masagana ang pagpapala sa inyong mga anak, Lord, at huwag mong kalilimutan na kami po, Panginoon, ay templo mo. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain mo rin lahat ng mga tao na lumapit po sa harapan. Tulungan niyo po silang mabautismuhan, magsisi sa kanilang kasalanan, at ganoon din po, ibalik mo po silang lagi-lagi, Lord, sa inyong gawain. Pagpalain mo rin ang mga tithes and offerings namin, Lord God. Alam namin, Lord, na kailangan to ng gawain mo upang mapalawak pa ang gawain mo at makapagdala kami ng maraming kaluluwa sa inyong harapan. Pagpalain mo rin ang aming bansa, O Diyos. Tulungan mo po na ma-maintain namin ang peace and order, katalinuhan at kaayusan po sa pamunuan. Maraming salamat. Ingatan mo po kami lahat. Pagpalain mo rin ang plano namin sa darating namin na November 11 concert, ng lahat ng mga inimbitahan namin ay makarating po at huwag pong umulan, Panginoon, sa araw ng aming pong pagkikita at pagsamba sa inyo. Maraming salamat. Ingatan mo pong bawat isa sa pag-uwi. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you. And lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen. To all who will give via checks, please indicate the correct account names. Checks payable to our 39th Church Anniversary Pledge. Account name is Project G-Code Ministry. Checks payable to Tithes. Account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers to flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. Support our church and our mission. We are delighted to share these church updates. Be filled with God's presence and be edified by God's Word. At our on-site worship service next Sunday happening at Cuneta Astrodome at 9 a.m. Invite your loved ones and friends. In preparation for our church anniversary celebration, there will be no Servants Force devotion on November 12, no My God Connection on November 11, and no General Bible Study on November 14. Jesus Christ to God be the Glory invites you to our 39th Anniversary Praise and Worship Celebration, I Saw One, happening on November 11, 5 p.m. at Smart Araneta Coliseum. You wouldn't want to miss this unforgettable event. There are still anniversary merchandise for sale. Get your own LED wristband for only 250 pesos. Available in red, green, and blue with sound sensitivity feature. And our newest addition, the Gospel Bag Tag for only 60 pesos. Visit our church kiosk to purchase. For those who still want to avail other anniversary merch, pre-order can be made at the church kiosk. As our 39th church anniversary nears, we are endowed the privilege to give to our Project G-Code through our 39th anniversary pledge. You may get your preferred colored envelope every on-site service from our faces or at the information booth. You can also drop them at our offering boxes or hand it over to Pastor Norma Santos. Be spiritually filled at this month's New Gen Pray Talk Eat happening
on November 16, Saturday, 7 a.m. by Google Meet. Inviting all Yupper to join the Pray Talk Eat on November 23, Saturday, 7 a.m. via Zoom. To all students who are done with 1FC Books 1 and 2, the next online workshop to become a certified Book 2 1FCer is on November 23, Saturday, 1 p.m. via Zoom. Registration fee is 200 pesos per head. Scan the QR code to register or sign up via the 1FC portal at 1fc.jctgbtg.com. Watch out for IDO for songs on Shuffle TV. Airing begins on November 13 onwards on A to Z, Light TV, and DZJV 1458 Radio Calabarzon. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of worship team, cat prod, and service operations ministries. Meanwhile, for worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For cat prod, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphic services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesda, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed 1FC Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. Use IDO for Songs on Facebook, Instagram, and TikTok. Our very own calling card and sticker are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen. Please pay attention to the following Smart Araneta Coliseum house rules and important reminders for our 39th anniversary celebration. Gates open at 4 p.m. No ticket, no entry. The venue has 4 entrances. Green Gate along General Aguinaldo Avenue, facing Fiesta Carnival, near Starbucks for patron, lower box, and upper box ticket holders. Red Gate along General Araneta Avenue, facing Farmers Plaza, near Team Hall 1 for patron, lower box, and upper box ticket holders. Yellow Gate along General Rojas Avenue, facing National Bookstore Gateway, near Coffee Bean and Tea Leaf for general admission ticket holders. Second level South Link of Gateway Mall 2. One is beside Pizza Hut and Yao Yao for upper box ticket holders, and the other one is beside Panda Express for general admission ticket holders. Maayos na pumila at pumasok sa mga gates ayon sa inyong hawak na ticket. Our Faces team will guide you to the proper sitting areas. Upon entrance, sumunod sa mga Gideon team at security personnel habang chinecheck nila ang inyong mga gamit. Ipinagbabawal ang mga sumusunod na gamit: oversized backpacks, duffel bags at iba pang malalaking bag, illegal substances, outside food and beverages, any type of cigarette including vape, firearms, deadly weapons, and explosives, glass, bottles, cans, plastic containers, tumblers, or water flasks, pointy objects such as umbrellas. Physically challenged persons ay papayagan silang umupo sa mga itinilagang lugar kasama ang isang companion na may parehong valid ticket. Hindi po inirerekomenda ang pagdadala ng sanggol at maliliit na batang di lalagpas sa 3 feet sa kadahilanang hindi po sila mapagbibigyan ng upuan. Para naman sa mga batang may tangkad na 3 feet pataas, sila po ay kinakailangang may ticket bago papasukin. Maging handa na ipakita ang ticket bilang katibayan sa Faces. Parents and guardians should mind their children's behavior and ensure that they will not cause any distractions to other guests during the event. Ang mga upuan ay first come, first served basis. Ang pagre-reserve ay hindi pinapayagan.
Ang mga Gideon at Faces ay autorisado na mag-utos na tanggalin ang mga bag at iba pang bagay na ginagamit para mag-reserve ng upuan. Re-entry is strictly not allowed. Kapag nakapasok na sa loob ng Coliseum ay hindi na maaaring lumabas. Ito ay kahit padala ninyo ang inyong ticket. Iwasang tumayo, makipagkwentuhan, at harangan ng mga pasilyo, entrances and exits. Hindi rin pinapayagan na pag-upo o pagtayo sa mga hagdan ng patron, lower box and upper box sections. Iwasan din natin ang paglalakad-lakad sa ating venue. Standing on seats, throwing any objects, use of laser pointers, and banners that may obstruct the view are strictly prohibited. Food and drinks from outside are not allowed inside the venue. Mas mabuti kung tayo ay nakakain na bago pumasok sa ating venue. Kung kailangang kumain habang nasa loob na, various food stores can also be found inside the venue. Proper dress code shall be observed. Hindi po papapasukin sa Coliseum ang mga nakasuot ng shorts, sandals, slippers, or other revealing attire. Hindi pinapayagan ang alagang hayop sa loob. Baptism is open as early as 4 p.m. Please coordinate with the baptism team or the teaching ministry kung kayo ay may mga bisitang nais na magpabautismo bago pa magsimula ang programa. Mahigpit pong ipinagbabawal ang pagdadala ng professional cameras kagaya ng DSLR at video cameras. We have designated videographers and photographers for this event. Hindi din pinapayagan ang pag-stream via Instagram at TikTok Live. Sa lahat ng pagkakataon, huwag po nating iwan ang ating personal na gamit nang walang kakilalang magbabantay. The church is not liable for lost and damaged personal items. Sa mga may sasakyan, wala po tayong parking reservation. Ang Araneta Center ay maraming parking spaces. Mayroon sa Gateway Mall, Gateway Mall 2, Novotel, Manhattan Parkview, Manhattan Heights, Farmers Market, Ali Mall, at Fiesta Carnival. To avoid traffic and delays, alamin ng mga designated areas for passenger drop-off and pick-up at sundin ang mga uniformed traffic personnel. For medical concerns, please approach our Bethesdan workers on standby inside the venue. Inappropriate behavior will be handled by the Gideon team and the venue's security. Araneta Coliseum and Jesus Christ to God Be the Glory Church Management reserve the right to refuse entry of any person who does not comply with these rules. Violators of these policies may be disallowed or rejected from the Coliseum. Jesus, I believe. Now every day is a victory. Oh, Jesus, I believe. We believe you, Jesus. I'll go your way. With every step I walk by faith. You're leading me. To live for Jesus is my destiny. You've taken all my pain away, away. I will never be the same. By the power of your grace, your grace, I am saved. Living for your name, I'm alive 'cause you're living in me. Oh, Jesus, I believe. Now every day is a victory. Oh, Jesus, I believe. Let's sing this with conviction, church.